Isang maaliwalas na araw sa ating lahat mga kapasta. May madilim na karanasan po ako na ayaw ko na sanang balikan pa, kahit sa isip lang. Pero kahit anong gawin ko, ay may mga oras pa rin na naiisip ko ito. Kung maibabalik ko nga lang ang nakalipas, ay hindi ko nagagawin ang mga ginawa ko. Dahil napakahirap nitong makalimutan. At talaga namang nagdulot ito ng depresyon sa akin. Ako po si Telma, isang karaniwang manggagawa sa isang factory ng sardinas. Marami akong kapatid na umaasa sa akin kasi nung panahon na yon ay nabaldado ang tatay namin dahil sa aksidente at ang nanay namin ay matagal nang namayapa. Sa 6 na magkakapatid, ako lang ang kumakayod dahil yung isa ay naghahanap pa lamang ng trabaho at yung iba naman ay mga nag-aaral pa. Kaya nung mapansin ko na may gusto sa akin ang bisor namin, ay hindi ako nagdalawang isip na patulan siya. Mapera kasi at alam kong matutulungan niya ako sa problemang pinansyal ng pamilya ko. Itago na lamang natin siya sa pangalang Edriff. Hindi naman ako nagkamali mga kapasta. Sinuportahan ni Edriff ang halos lahat ng pangangailangan namin. May isa lang akong naging problema. Hindi ko nalaman agad na may asawa na pala siya. Nasa ibang bansa at meron din silang anak na ang mga magulang niya ang nag-aalaga dahil nga pumapasok siya. Kahit na ganon ay hindi ko makuhang bumitaw kay Edriff kasi mawawala ang suporta niya sa amin. Hanggang sa dumating nga yung araw na nagbukas sa isip ko sa mga pagkakamaling nagawa ko. Birthday noon ni Edriff mga kapasta. Isinama niya ako sa bahay nila. Ayoko pa sanang sumama dahil sikreto lang ang relasyon namin. Pero ang sabi niya, wala raw siyang ibang inimbita kundi ako. Magkakalayo ang mga bahay sa lugar nila. Kaya walang nakapansin sa pagdating ko. Buong araw kaming magkasama at doon na rin ako natulog. Nasa kasarapan na ako ng tulog ko nang bigla akong gisingin ni Edriff. Dumating daw ang asawa niya at magtago raw ako. Nataranta ako at hindi ko alam kung saan ako magtatago sa loob ng kwarto nila. Nabigla rin daw si Edriff. Hindi niya inaasahan nasusurpresahin siya ng asawa niya sa pag-uwi nito sa mismong birthday niya. Buti na nga lang daw at nag-doorbell pa ito at nasilip niya sa bintana. Dahil sa pagkataranta ay itinulak ako ni Edriff papasok sa isang malaking aparador nila na lagayan ng mga kumot at tuwalya. Tapos isinara yun. Mga kapasta, meron po akong nyctophobia. Hindi ako makahinga sa dilim. Pero pilit kong nilalabanan ang takot ko noong mga oras na yon. Ayokong mamatay sa loob ng masikip at madilim na aparador na yon. Maya-maya lang ay narinig kong pumasok sa loob ng kwarto nila sina Edriff at ang asawa niya. Sobrang sweet nila sa isa't isa. Noon ko na-realize na hindi talaga akong totoong mahal ni Edriff. Ilang saglit pa at ang sunod kong narinig ay ang pagdiniig nila. Kaya dobling hirap ang naranasan ko habang nasa loob ako ng aparador. Pinagsamang hirap ng katawan at kalooban ang nararamdaman ko noong mga sandaling yun. Nagsimula na akong pagpawisan ng malapot. Naninikip na ang dibdib ko at hinahabol ko na rin ang paghinga ko. Panay ang dasal ko na sana'y hindi pa yun ang maging katapusan ko. Nanginginig ako sa nerbiyos pero pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Magdamag akong nasa loob ng aparador at nakatulala sa dilim. Kinabukasan ay narinig kong niyaya ni Edriff ang asawa niya na sa labas na sila mag-almusal. Alam kong paraan niya lang yun para makalabas na ako. Tapos iniwan niyang bukas ang pinto at ang gate. Tinawagan niya ako at sinabing ako na lang daw ang mag-lock. Matapos ang pangyayaring yun mga kapasta, naghanap na ako ng ibang trabaho. At hindi na nagparamdam kay Edriff kahit anong tawag at text niya pa sa akin.
Ako po si Monina. Ang kwentong gusto kong ibahagi sa inyo mga kapasta ay tungkol sa matalik na magkaibigan sa aming lugar. Naging saksi ako noon sa pagkakaibigan nila na nauwi sa trahedya. Karamihan po sa lugar namin noon ay pawang magbubukid. Ako rin po, tumutulong ako sa tatay at nanay ko sa bukid. Ganon din ang magkaibigang si Michelle at Sheila. Dahil laging magkasama sa bukid, kaya naman napalapit sila sa isa't isa. Ako naman ay naging kaibigan din nila, pero palagi lamang akong tahimik. Kaya sila lamang talagang naging mag-best friend. Si Michelle ang unang nakapag-asawa ng taga Maynila, pero doon din sila nanirahan sa lugar namin. Nagpatayo ng sarili nilang kubo, nagnegosyong mag-asawa ng mga gulay, at si Sheila ang naging katuwang nila. Nung una pa lang ay pansin ko na ang kakaibang titig ni Sheila sa asawa ni Michelle. Pero hindi ko na lang binibigyan ng masamang kahulugan. Mukhang hindi naman magagawa ni Sheila na traidorin ang matalik niyang kaibigan. Pero nagkamali ako ng akala. Makalipas lang ang ilang buwan, nangyari ang hindi ko inaasahan. Umugong ang usap-usapan na may nakakita raw kina Sheila at Arnold na magkasama. Si Arnold, yon ang asawa ni Michelle. Pero ayaw paniwalaan ni Michelle ang mga bulong-bulungan na yun dahil malaki ang tiwala niya sa napangasawa. Malapit lang daw talaga sa isa't isa ang asawa niya at ang kaibigang si Sheila dahil sa kanya. Gabi noon, sinabihan ako ni tatay na kuhanin ko sa kubo namin sa bukid ang naiwan niyang gamit. Masama kasi ang pakiramdam ni tatay, kaya ako ang inutusan. Agad naman akong sumunod. Papunta na ako sa kubo nang makita ko si Sheila na tumatakbo. Nagkubli ako sa mataas na mga halamanan. Sa bandang gitna ng bukid ay doon dumiretso ng takbo si Sheila. Akala ko'y may humahabol sa kanyang masasamang loob. Pero nagulat ako nang makita kong si Michelle ang may hawak ng itak at siya mismong humahabol kay Sheila. Palihim akong sumunod sa habulan nila. Namaybay ako sa mga punong nasa gilid ng bukid. Ayokong magpakita dahil ayoko pong madamay. Pero nininervyos na talaga ako doon. Nahinto sila sa habulan nang madapa si Sheila at maabutan siya ni Michelle. Umiiyak si Sheila at humihingi ng tawad. Si Arnold daw ang kusang lumapit sa kanya. Hindi niya raw ito inakit. Natukso lang din daw siya. Galit na galit namang pinagdidiinan ni Michelle na matalik silang magkaibigan. Kaya dapat ay sinaalang-alang daw yun ni Sheila. Pagkatapos nun ay nagpalitan na sila ng maraming salita habang ang itak ni Michelle ay nananatiling nakatutok kay Sheila. Sobrang nanggagalaiti talaga si Michelle sa best friend niya, kaya hindi niya na nakontrol ang sarili. Initak niya ito at tumama ito sa braso ni Sheila. Ito kasi ang pinangsangga nito. Mabuti na lang at hindi naputol ang braso nito. Tinangkapang agawin ni Sheila ang itak kay Michelle. Hindi na ako nakatiis. Lumabas ako sa pinagkukublian ko at umawat. Nagkaroon ng pagkakataon si Sheila na tumakbo at matakasan ang senaryong yon, habang ako ay naiwang pinapakalma si Michelle. Panay ang sigaw niya na papatayin niya si Sheila. Nung sumunod na araw, nabalitaan ko na umalis na sa lugar si Sheila. Doon na raw tumira sa tita niya sa Maynila. Tapos nakipaghiwalay na rin si Michelle sa manluloko niyang asawa. At bumalik naman ng Maynila si Arnold. 4 na taon na mula nang mangyari yun. Nung nakaraang buwan ay nakita kong magkasama sa iisang larawan sa social media sina Sheila at Arnold. Itinuloy din pala nila ang relasyon nila, habang si Michelle ay nagkaroon na rin ng sariling pamilya at tahimik nang namumuhay dito pa rin sa lugar namin. Magandang bati po sa mga tagapakinig. Ako po si Liovie ng Dasma. May karanasan po akong hindi ko malilimutan, pero sana po ay huwag niyo akong husgahan
dahil dito. Tao lang din ako na nakagagawa ng pagkakamali sa buhay. Matagal ko na rin po yung pinagsisisihan dahil munti ko na yung ikamatay. Nangyari po yun nang namasukan akong kasambahay. Hindi ko sinasadya na ma-inlove po ako sa amo kong lalaki. Lalo pa at madalas kaming dalawa lang ang naiiwan sa bahay. Masyado kasi siyang mapagbiro, mabait at maasikaso rin. Kahit po sa tulad kong kasambahay. Work from home ang trabaho ni Sir Jom, habang ang asawa naman niya ay pumapasok sa office. Aalis ng umaga at uuwi ng gabi. Habang tumatagal ay lalong nahuhulog ang loob ko kay Sir. Nagsimula kami magkaproblema nang magbakasyon ang mama ng babae sa bahay nila. Ramdam ko na binabantayan nito ang kilos ko at ang kilos ni Sir Jom. Kaya halos wala kaming pagkakataon na makasama ang isa't isa. Isang beses ay narinig ko pang nagtatalo ang mag-asawa dahil sa akin. Siguro'y nagsumbong yung biyanan ni Sir Jom tungkol sa aming dalawa. Nakita kasi nitong inaakbayan ako ni Sir Jom sa kusina. Upang hindi na lumalapang sitwasyon ay pinaalis ako ni Sir Jom sa bahay nila at iniupan na lamang ako ng apartment sa hindi kalayuan. Tuwing may pagkakataon ay pinupuntahan niya ako at binibigyan ng pera. Ang lihim naming yun ay tumagal pa ng mahigit 1 taon. Isang araw ay may kumatok sa pintuan. Excited akong binuksan sa pag-aakalang si Sir Jom yun. Ngunit ganun na lamang ang ikinagulat ko nang bumungad sa akin si Ma'am Venice, ang asawa ni Sir Jom. Isang malakas na sampal agad ang dumapo sa pisngi ko. Napaatras ako at nakaramdam ako ng takot nang makita ko ang matalim na tingin ni Ma'am. Isinarado niya ang pinto at saka dinukot sa shoulder bag niya ang isang baril. Nanlaki ang mga mata ko, mga kapasta. Para akong maiihi sa nerbiyos. Lalo pa at may trauma ako sa baril. Dahil nung teenager ako ay nasaksihan ko kung papaano binaril ang kuya ko sa harap ng bahay namin. Tumakbo ko papasok ng kwarto at inilak yun. Dinig ko pa ang malulutong na mura ng amo kong babae. Napaiyak na lamang ako at humihingi ng tawad. Pero hindi siya nagpunta ron para patawarin ako. Desidido raw siyang ihatid ako sa impyerno kung saan nababagay ang demonyong katulad ko. Hindi ko alam kung anong pinangwasak niya ng doorknob para matanggal ang lock nito. Nakapasok siya sa loob at itinutok sa akin ang hawak niyang baril. Pinaluhod niya ako. Nangangatog ang mga tuhod ko nang lumuhod ako sa harapan niya. Namumutla ako sa takot nang ilagay niya sa pagitan mismo ng mga mata ko ang dulo ng baril. Para akong mahihimatay sa takot. Hindi ko na nga napigilan. Naihina talaga ako sa sobrang takot na mamatay ng mga oras na yun. Pero wala siyang pakialam. Magpaalam na raw ako sa buhay ko. Sabay kalabit niya sa gatilyo. Halos mawalan ako ng ulirat. Natigilan ako na mapagtanto kong buhay pa ako. Wala palang bala ang baril niya. Binalaan niya ako na susunod ay titiyakin niya ang kamatayan ko. Mas gusto niyang patayin ako kaysa ipakulong. Kailangan daw pagbalik niya bukas ay wala na ako sa apartment na yon. Tapos ay iniwanan niya na ako ron. Mga kapasta, wala talagang kapupuntahan ng maling pagmamahal. Nagmahal ako ng maling tao. Kaya yon ang napala ko. Magandang umaga sa inyo mga kapasta. Kumusta po kayo? Ako naman po ay kare-recover ko lang mula sa isang bangungot na nangyari sa buhay ko. Ako po si Roan at ito ang aking kwento. Nakilala ko si Ivan sa isang piyestahan. Pareho kaming inimbitahan ng common friends namin. Mula noon ay naging magkaibigan na kami hanggang sa magkaroon ng relasyon. Ang buong akala ko talaga noon ay hiwalay na siya sa asawa. Kaya naman tumagal pa ang relasyon namin ng 2 taon. Yun pala,
ay nasa probinsya lamang ang asawa niya at ang kanyang 3 anak. Sa kabila po ng natuklasan ko ay hindi pa rin natapos ang relasyon namin. Humingi siya sa akin ng pagkakataon na ayusin ang problema. Ako raw kasi talaga ang mahal niya, kaya nakipaghiwalay na siya sa asawa niya. Susustentuhan niya na lang daw ang mga anak niya dahil mahal na mahal ko noon si Ivan, kaya pinagbigyan ko siya. Nagkataon noon na wala akong pambayad sa dorm ko, kaya sinabihan ako ni Ivan na doon na daw muna ako tumira sa bahay nila habang siya ay uuwi muna sa probinsya para nga makipaghiwalay daw sa asawa niya at ayusin ang magiging setup nila sa mga bata. Ang tanging kasama ko sa bahay nila ay ang papa niya. Hindi ako komportable dahil unang dating ko pa lamang sa bahay nila ay napansin ko agad na tila may pagnanasang tingin sa akin ang papa niya. Hindi ko kasi sa pagmamayabang, pero maganda talaga ang hubog ng katawan ko. Nangako naman po si Ivan na babalik din siya kaagad. Nang gabing yun, napakalakas ng ulan. Nagtalukbong lamang ako ng kumot. Takot kasi ako sa kulog at kidlat. Narinig ko na lamang na parang may nagbubukas ng pinto ng kwarto. Sumilip ako mula sa kumot. Saktong bumukas ng konti ang pinto. Ang papa ni Ivan. Nagtulog-tulugan ako. Baka kasi may kailangan lang siya sa kwarto ni Ivan at ayaw niyang maistorbong tulog ko. Kaya hindi niya na ako ginising. Hindi ko alam na may sarili pala itong susi. Nang makapasok na siya sa loob ay nakiramdam ako. Kinabahan ako nang maramdaman kong umupo siya sa gilid ng kama. Tapos hinawakan niya ang binti ko na natatakpan ng kumot. Umakto ako na nagigising para umalis siya. Pero hindi siya umalis at sa halip ay bigla siyang humiga sa tabi ko. Sabay yakap sa akin. Napapitlag talaga ako. Inalis ko ang kamay niya sa pagkakayakap. Tinanong ko pa siya. Ang sabi ko, "Pa, anong ginagawa mo?" Sabi niya nilalamig daw siya. Kailangan niya daw ng kayakap. Nagmamadali akong tumayo para lumabas sana ng kwarto. Pero bigla niya akong hinila kaya napahiga ulit ako. Dumagan siya sa akin at tinakpan ng kamay ang bibig ko. Sabi, isang gabi lang daw. At bukas ay kalilimutan niya na ang mangyayari sa amin. Hindi ako pumayag. Nagpumiglas ako at nagsisisigaw hanggang sa makawala ulit ako sa kanya. Tumakbo ko palabas ng kwarto. Pupunta sana ako ng kusina para kumuha ng kutsilyo. Pero nahagip niya ang buhok ko. Sabu-sabunot niya ang buhok ko habang hinihila ko pabalik ng kwarto. Umiiyak na ako noon at nagmamakaawa sa kanya na huwag niyang gawin ang balak niya. Isusumbong ko ako siya kay Ivan. Pero para siyang bingi dahil nababalot ng kamunduhan ang isip niya. Buti na lang at bago ako tuluyang mawala ng pag-asa ay nakita ko pang isang bote ng alak sa gilid ng kama. Pilit ko yung inabot at yun ang ipinukpo ko sa ulo niya. Nabasag ang bote pero hindi ko binitawan yung kalahati nito sa kamay ko. Yun kasi ang magiging panlaban ko sa kanya. Dahil nasaktan siya sa pagkakapukpo ko ng bote sa ulo niya, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na makatakbo ulit. Sa pintuan na ako dumiretso. Kahit sobrang lakas ng ulan na sinasabayan pa ng kinakatakutang kong kulog at kidlat, ay hindi ko inalintana mga kapasta. Ni hindi ko na nakuhang magsuot ng tsinelas. Nakayapak akong tumakbo at naghanap ng tulong. Basang-basa ako noon at nangangatog sa lamig. Saktong may matandang babae na nagbukas ng pinto para sa akin. Pinainom agad ako ng tubig dahil hingal na hingal ako. Saka ko ikwinento sa kanya ang nangyari. Mga kapasta, hindi na ako nagdemanda alang-alang kay Ivan. Pero hindi na rin ako nakisama sa kanya. Noon ko na-realize kung bakit hindi rin niya kasama ang pamilya niya. Siguro, ganun din ang ginagawa ng papa niya sa asawa niya. Kaya ayaw nitong pumisan sa kanila. At siguro, yun din ang karma ko dahil sa pakikipagrelasyon ko
sa lalaking meron ng pamilya. Mga kapasta, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Minerva. 18 years old lang po ako nang mangyari sa akin ang isang nakakakilabot na karanasan sa kamay ng taong minahal ko na hindi ko alam ay isa palang psychopath. Sa school kami nagkakilala ni Dexter. Pareho kami ng kinukuhang kurso. Matanda lang siya sa akin ng 6 na taon dahil huminto raw ito dati sa pag-aaral. Wala namang special sa love story namin. Tipikal na kabataang nagkagustuhan. Yun nga lang, maaga akong nabuntis dahil hindi kami nag-ingat. Pinayagan ako ng mga magulang ko na pansamantalang tumira sa bahay ni Dexter. Dahil nangako naman si Dexter na magtatrabaho siya para makaipon at bubukod na kami. Sa mga unang araw ng pagsasama namin ay wala naman akong napansin na kakaiba sa pag-uugali niya. Maliban na lang sa lagi siyang nakatulala. Iniisip ko lang na baka pinoproblema niya ang tungkol sa aming dalawa, ang magiging kinabukasan ng anak namin, gayong pareho pa kaming nag-aaral. Kakailanganin niyang magtrabaho. Yon ang sabi ng mga magulang niya dahil wala rin silang ipang susuporta sa amin. Ang akala ko ay kilalang kilala ko na si Dexter at ang pamilya niya. Pero isang lihim ang natuklasan ko na siya palang dahilan ng lagi niyang pagkatulala. May asawa pala si Dexter. Hindi nakatira sa kanila dahil ayaw sa kanya ng mga magulang ng babae. May isang anak din sila. Sobra akong nasaktan pero hindi ko nagawang iwan si Dexter kahit kasal pa sila sa West. Hindi naman ako iniskandalo ng asawa niya. Parang ipinaubayan na rin sa akin si Dexter. Inilihim ko po yun mga kapasta sa mga magulang ko. Habang tumatagal ako sa kanila ay doon ko unti-unting nakikita ang mga kakatuwang kilos niya. Tulad ng panguhuli niya ng mga ipis. Iniipon niya sa isang garapon. Tapos nung mapuno ang garapon ay ibinuhos niya lahat sa kama namin habang natutulog ako. Tapos tawa siya ng tawa. Pinagtatawanan niya ang sobrang takot at kilabot na gumagapang sa akin. Gayong alam niyang buntis ako. Wala pa naman noon ang mga magulang niya. Umuwi sa probinsya para asikasuhin ang lupa nila ron. Galit na galit ako sa kanya noon. Hindi ko alam na masusundan pa pala yun ng maraming beses niyang kawirduhan. Isang gabi ay nag-uwi siya ng isang patay na pusa. Nadaanan niya lang daw yun sa kalsada. Kailangan ko raw yung ilibing. Nagkandasuka ako at pinilit siyang alisin doon ng pusa. Ang pinakamalala sa ginawa niya mga kapasta ay noong 6 na buwan ang tiyan ko. Isang umaga, nagising na lang akong nakagapos sa kama. Yung 2 kamay ko at ang mga paa ko ay parehong nakabukaka at nakatali sa 4 na sulok ng higaan. Mahaba lang ang tali at mahigpit ang pagkakatali nun habang si Dexter ay nakaupo sa tabi ng bintana ng kwarto, nagbabasa ng magazine na parang walang anuman. Sinigawan ko siya at nagmumura na talaga ako. Tinanong ko siya kung bakit nga ako itinali. Ang sabi niya, kailangan niya daw gawin yun para maging safe ako sa masasamang elemento. Sinabi ko sa kanyang nababaliw na siya. Mga kapasta, lumipas ang buong maghapon ay hindi niya ako pinakawalan kahit anong pagmamakaawa ko sa kanya. Iyak ako ng iyak pero wala naman sa sarili si Dexter. Hindi siya tumatayo sa kinauupuan niya at nakatutok lang ang mata niya sa magazine. Hanggang sa maisipan niyang umalis, nagpaalam siya na bibili lang daw siya ng diaper. Gayong hindi pa naman ako nanganganak. Bago siya umalis, ay nakiusap akong pakawalan niya maski ang isang kamay ko lang para naman makainom ako ng tubig. Pumayag naman siya, kaya naman natuwa ako dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na iligtas ang sarili ko at ang baby namin. Habang wala siya, ay pilit kong
kong inabot ang ballpen na nakapatong sa mesang katabi ng kama. Ginamit ko yun para tanggalin ang napakaraming buhol ng tali sa kamay ko. Nang sa wakas ay matanggal ko na yun, nakawala ang kamay ko at isinunod ko agad ang tali sa mga paa ko. Tapos nagmamadali akong lumabas ng kwarto. Lalabas na sana ako ng pintuan ng bahay pero nasilip ko sa bintana na paparating na siya. Kaya naghanap na muna ako ng mapagtataguan. Kahit hirap ako dahil sa laki ng tiyan ko, ay isiniksi ko pa rin ang katawan ko sa ilalim ng lababo. Halos pigil ang paghinga ko dahil sa takot na makita niya ako. Narinig ko ang mga yabag niya papasok sa bahay. Nang makapasok na siya sa kwarto, ay saka naman ako nagmamadaling lumabas sa pinagtataguan ko at saka patakbong tinungo ang pintuan. Nahirapan akong tumakbo dahil nananakit ng tiyan ko, kaya naabutan niya pa akong palabas ng gate. Pero ibinuhos ko ng lakas ko, makawala lang ako sa pagkakahawak niya sa akin. Nagsisigaw na ako noon na nakatawag ng atensyon ng mga dumadaan. Kahit magkakalayo ang bahay doon, ay meron pa rin namang dumadaan at silang tumulong sa akin para tuluyan akong makalayo kay Dexter. Mga kapasta, na-trauma ako sa karanasan kong yun. Kaya kahit marinig lang noon ang pangalan ni Dexter, ay natatakot na ako. Idinimanda ko siya, pero itinago siya ng mga magulang niya. Sa ngayon, ay may sarili na akong pamilya. Wala na rin akong balita kay Dexter. At hanggat maaari, ay ayoko na talagang makabalita pa ng kahit na ano tungkol sa kanya.